Good day mga youth! Nandito tayo ngayon para pakinggan yung mga life stories ng mga young people dito sa Muñoz na pinakinggan at sinagot ang tawag sa kanila ng Panginoon. So, listen closely as we hear their stories of their transformed lives. Hi, ako si Kuya Ian, 26 years old, 14 years na ang Christian. What was your life before when you haven't yet answered God's call? My life before was way too easy. Napakadali ng buhay ko. Christian life ko, punta lang ako simbahan, atis ako pag Sunday, uwi ako sa bahay, kakain, matutulog. Ano lang, napakadali. What was life like now that you have said yes to God? Life now, napakahirap. Kasi may marami kang kailangan gawin. Dapat kung ano yung buhay mo, kung ano yung sinasabi mo, dapat nakikita din sa buhay. Hindi siya madali. Actually, it's impossible to live yung life ko ngayon. Not unless hinahayaan ko si Jesus Christ na manguna sa buhay ko. Hindi ko kasi kaya ipamuhay kung ako lang mag-isa. I'm Arjean, 21, and I'm a 9-year-old Christian. Matagal na akong Christian. Actually, I grew up in a Christian family. My dad is a pastor, as you all know. Pero, hindi ko talaga nakita yung purpose ng life ko. I'm just mere attending a Sunday worship. Parang sometimes napipilitan pa ako kasi kailangan. Parang naging traditional sa akin as I grow up yung Sunday worship. Parang sometimes dumating ako sa point na I got sick. Parang, ba yan? Hindi na ako nag-e-enjoy. Parang it's all about me. Ayun. Hindi ako nag-e-enjoy sa ginagawa ko. So now that I have said yes to God, nagkaroon talaga ng sobrang laking purpose yung buhay ko. Yes, it's true na actually dati parang walang pakialam yung life. Wala akong pakialam sa life. But now, I have a more disturbed life. Totoong kapag tinawag ka ni Cristo sa mission niya, sa vision niya, totoong magugulo talaga yung buhay mo. Dito ma-open yung eyes mo sa totoong nangyayari, sa war na meron. Because yung heart ni Christ for the lost, yun yung magiging heart mo, yun yung magiging cry ng heart mo. It's to seek and save the lost. So, yun yung ginawa sa akin. Yun yung nangyari sa akin after I said yes. I'm Banday, 18 years old, and I'm a 3-year-old Christian. Buhay ko dati, ayun, makikita mo ako sa isang sulok. Sobrang tahimik ko talaga, as in, makakasalubong mo ko, hindi kita papansinin, and papansinin lang kita kung kakasapin mo ako gano'n. Walang patutungan ng buhay ko dati, parang nabubuhay ako para sa sarili ko lang. Parang wala akong bisyo, wala akong kahit anong bagay na masamang ginagawa, hindi ako nagsusulat, hindi ako medyo parang kulang yung buhay ko. Ayun, kung dati, sobrang mahigain ko, sobrang tahimik ko. Ngayon, nagbibig na ako sa church. Ayun, kung dati, sobrang quiet ko dati. Ngayon, may quiet time na ako. I am Sid, 22. I am a 14-month-old Christian. Ang buhay ko dati, masarap, masaya. Tumutugtog ako sa labas, may banda ako sa labas. Every strum ng gitara ko, parang I thirst sa palakpak ng tao. Gusto ko yun. Pinapalakpakan ako ng tao yung asahan yung center stage. Asahan yung live. But, awesome yung pakiramdam kapag talagang sa banda ko sa labas. Talagang sarado yung utak ko sa banda ko sa labas. Basta sila yung umentrada, sila yung pipiliin ko. It's yung buhay ko na sa akin. So, in-answer ko yung call, kaya nag-yes ako kayo. Hindi ako nakadama ng kahit konting sakit na tinipag yung banda ko sa labas. Which is, parang pinalitan agad ni Lord na hindi ko nga inakala na dadalhin ako dito ni Lord. Sige, ng puso na magkakasalipot ako. Makasunod ako para sa kanya. And makakapag-speak ako sa mga tao. Dahil sa mga kapatid. Napakasarang isipin na ginipag na yung pinakamahalagang bagay para kay Lord. I'm Arian, 22, and a 14-month-old Christian. Dati, akala ko yung buhay ko
is about, kung gaano kaganda yung course ko ng college, yung kung ano yung mga material things na mapupundar ko, kung gaano ako magiging mayaman in the future. Akala ko yun yung basihan. Kasi halos lahat ng tao yun yung pinapangarap. So akala ko ganun. Akala ko umiikot sa akin ang mundo na it's about my happiness and my comfort. And dumalating pa sa time talaga na wala na akong pakialam sa feelings ng iba. Kahit masaktan sila, basta komportable ko. Doon ako. Ganun ako dati. Ngayon, with the Lord, sobrang iba. And until now, kapag naaalala ko kung anong klaseng mundo meron ako dati, na-overwhelm ako talaga na may ganito palang klase ng mundo. Yung mundo kung saan kay Lord umiikot, na yung isip mo talaga yung will niya, na hindi na yung sarili mong pangarap, hindi gugustuhin mo talagang pangarapin yung dreams niya for you. Because it's about God, and totoo nga yung sinabi na, for in Him, we live, we move, we exist. Everything is about the Lord. So, how and when did it all started? It started when God made me realize na I'm not doing my purpose at all. Pinarealize sa akin na I've wasted yung salvation na binigay niya sa akin. Kasi wala naman ako na ibibring na soul sa harapan niya. God strike me talaga. Pinaintindi niya sa akin na I have to rise up para hindi masayang salvation na binigay sa akin. Sana pala share ko pala dapat. It all started there. Actually, that was the year when I accepted the presidency over SPKKND. That was the night na talagang tinawag ako ng Lord sa ministry. I don't want to be a president because I know the task it's very hard. But then, nung tinawag talaga ako ng Lord to do that night, I remember that night, talagang hindi ako nagpatumpik-tumpik. And I said, yes, Lord, I'm ready. I'm doing this for you and for your glory. 3 years na akong Christian and kailan lang talaga ako tinawag ni Lord. Start ko nang simula akong mag-rin ng big worship, simula akong mag-rin ng singing. Ayun, ito na ako. Nag-start yun kasi nung in-invite ako ng friend. Simply, nalaman ko agad yung purpose ko. Gawin lahat para kay Lord. Jesus Christ is everything. Diba? Hindi pala dapat ako center stage. Nasa center stage, dapat pala si Lord yun. Napakasaya. Sobrang saya na gumawa ng work para kay Lord. Nag-start ako sa Youth Ministries, yung campus ministries dito sa CLSU, when a friend invited me. Ito yung mga time na talagang uhaw ako sa presensya ng Panginoon, na gusto ko siyang hanapin. And I even prayed sa Kanya na, Lord, sana bigyan mo ako ng instrumento na kung saan yung tao na yon gagamitin mo para magkaroon ako ng relationship with you. And alam mo, a few days after ng prayer na yon, that friend texted me and invited me sa Youth Ministries. And I know from that moment, eto na to, this is the start. And truly, yun yung start na talaga nagkaroon ako ng relationship sa Kanya. Youth worship. Every Sunday, sobrang nag-worship kami and at the same time we celebrate. We celebrate yung God's goodness and si Lord yung aming Savior and sineselebrate namin na si Lord yung aming King. Sa discipleship, si Pastor Roger yung mentor namin and dito kami nag-start na enrolled, dito kami start na tinrain mag-speak at dito namin nakikilala si Lord through His words. Ang cell group, basically, ang main purpose naman natin dito, just like any other thing na gagawin natin for the Lord is for His glory talaga. Pero dahil sa cell group, napakadami natin naging benefits talaga dito. And masasabi ko unang-una dito yung we learn how to share our lives with others, to entrust our lives sa mga tao na yon, at to listen to their lives too. At dito rin, talagang matitrain tayo as to lead people and to disciple people. Mas na-appreciate ko yung mga tao, mas minamahal ko yung mga tao, at mas mauunawaan mo talaga sila once you get to know them better. And ito rin yung moment talaga na mas gusto kong mahalin ng Panginoon, mas gusto ko siyang worship because of
of those people talaga around me. Nag-start yung campus ministry by an idea. Actually, idea ni Ate Arjun. And I realized na it's a task too big for her to handle alone. And I felt pinupush din ako ni Lord na tumulong. It all started with a dream. I have dreamed, sabi ko sa Lord, Father, kung talagang ang heart ko ay para sa youth, at kung ang heart mo talaga is to reach out this youth, walang ibang perfect place na pwede akong pagsimulan kundi campus. We started 8 leaders. 8 leaders. This is what I remember. That first day, nagpipray kami the day before the campus ministry. Nandun kami nakapalibot kami, wawalo lang kami, nakapalibot kami dun sa oval. Sobrang laki ng oval. And then, we prayer walk. Ang declaration talaga namin, Lord, that this campus will be won over for you and for your glory. Right now, nag-worship kami, nag-meet kami, and umaabot kami sa 100 to 150 young souls. Na every Wednesday, talagang ang aim namin is to give glory to God, to fellowship to one another. And yun, that was amazing. So, ngayon, pang 4th sem na namin, and we are excited for more. Hindi natin alam kung ano talagang gagawin ng Lord for this sem, pero we are excited. We are confident na mas lalaki at lalaki pa to for the glory of God. How will you encourage the generation of today to rise up? Actually, I can't encourage you. No, I can't. Not unless bubuksan mo yung sarili mo sa Panginoon. Nobody can encourage you more than God. Ang in-encourage ko sa inyong gawin, read and meditate His words. That's all. Read and meditate His words. So, I just want to say to every young people out there na you need to dream big for God. At kung mangangarap na rin lang kayo, mangarap talaga kayo ng malaki, at yung pangarap na yon ay yung pangarap ni Lord para sa buhay niyo. Kasi sa kingdom business, hindi ka talaga pwedeng magdahilan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, Lord, hindi pa ako pwede kasi nag-aaral pa ako. Lord, hindi pa ako pwede kasi wala pa akong trabaho. O, Lord, hindi pa ako pwede kasi ang dami-dami ko pang ginagawa. Sa business ni Lord, bawal ang tamad at bawal ang duwag. So, go, go, go! Kaya-kaya niyo yan. God bless you guys. Yung para sa mga katulad ko dati na walang imik, walang kibo, huwag yung sayangin yung boses nyo. Huwag yung sayangin yung boses nyo. May purpose kayo, yun na i-Lord ko si Lord. So guys, may gusto lang akong iwanan sa inyo na darating sa punto ng buhay niyo na papamamiliin ka ni Lord. Na it's between yung mahal mong bagay o siya. So, katulad ng nangyari sa akin, inuna ko si Lord and it's all worth it. Gustong-gusto ko yung analogy na yung life pala natin parang bagong gadget. Bumili ka ng bagong gadget, tapos ginamit mo yun agad without reading the instruction kung paano mo gagamitin yun. Most likely, eventually, yung gadget na yun, masisira kasi kung ano lang pinagpipindot mo. And just like our lives, without knowing our purpose, without knowing kung bakit ka ba create at paano mo gagamitin yung buhay mo, eventually, masisira din yung buhay natin. And ikaw, kung ayaw mo masira yung buhay na yan at ayaw mo masayang yan sa wala, hanapin mo na yung instruction na yon. Yung instruction na yon na sasabihin niya sa'yo kung paano mo gagamitin yung buhay mo. And this is the answer. This is the answer. So ngayon, mga youth, we do hope and pray na sana nakakuha kayo ng inspiration sa kanilang mga life stories. So kung kaya nila, kaya nyo rin. God is calling out, so say yes to this call. I'm Ian. I'm Arjun. I'm Panday. I'm Sid. I am Aryan. And I answered the call. And I said yes to the call. And I answered the call. And I said yes to the call. And I said yes to the call.